Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. At dito sa ating mga kababayan na mga DDS, sana magising na kayo. Ngayon nyo sabihin kung sino nga ba talaga ang tunay na may malasakit pagdating sa usaping sovereign rights. O eto mga ka-action, mga kakamping ha. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo para naman nang sa ganun mapag-isip-isip itong ating mga tulungges na mga kababayan na mga DDS kung sino nga ba talaga ang mahina na presidente, yung nagdaang presidente o ang kasulukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam naman po natin, itong mga DDS, grabe ho ito kung pumuna ng pumuna sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero tika lang mga DDS, sino nga ba talaga ang nakakahiya? O eto ho, panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. It's a framework agreement. Bukas umano ang China sa panukala ng Pilipinas na 60-40 na hatian sa kita, pabor sa Pilipinas. Umalma si dating Pangulong Noynoy Aquino sa panukalang hatian. At dito, exclusive economic zone ang pinag-uusapan eh. No, parang wala tayong obligasyon na makihati sa kanila. Nung panahon ko, may joke eh. Sabi raw ng China, it's a joke, no? Yung what is yours, what is ours, and what is yours, we share. So ngayon nagiging parang totoo na yata to. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ayon kay James Freeman Clark, a politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Ito ang Pangulo. Hindi lang ang kasalukuyan ang pinaghahandaan, kundi pati ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Masayang iniulat ng Pangulo ang matagumpay na drilling exploration sa Malampaya East 1. 5 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang Malampaya site. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makasaysayan ang pagkadiskubre sa reserba sa Malampaya East 1 dahil ito ang unang gas discovery sa Pilipinas matapos ang 30 years. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. sa isang high productivity resource ang bagong reserba at maikukumpara sa kasalukuyang pinagpukunan ng natural gas ng bansa. Ang further exploration na naging tulay sa makasaysayang discovery na ito ay naging posible dahil sa pag-aproba ni Pangulong Marcos Jr. sa renewal ng Service Contract 38 noong taong 2023. Matatandaan na sa ilalim ng Presidential Decree No. 87 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1972, inilatag ang polisiya upang isulong ang pagpapaunlad ng indigenous petroleum resources ng bansa. Kung noon ay mukhang tuluyan nang mauubos ang gas mula sa Malampaya, ngayon ay may bagong pag-asang dala ang pagkadiskubre sa reserba. Lahat posible, lahat magagawa. Iyan ang paniniwala ng ating Pangulo dahil sa pagpupursigi ng pamahalaan kasama ang ibang katuwang sa pag-unlad. Ang Malampaya East 1 discovery ay maituturing na milestone sa Phase 4 ng drilling project. Maipagmamalaki din ng bansa na Pilipino ang nanguna sa drilling o gas exploration at natapos ito ng walang aksidente o environmental incident. Dagdag enerhiya tungo sa progreso, tunay ngang tagumpay ng bawat bansa at bawat Pilipino ang bagong tuklas na gas reserve sa Malampaya. Hindi naging hadlang sa Pangulo ang mga nakaraang issue ng korupsyon para pagsumikapan ang matagumpay na drilling exploration ngayon. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping. Isipin mo grabe no, may agreement pala na ganito. Hindi ko alam kung natuloy ang ganyang agreement o panukala. Pero nakakalungkot isipin, no? Na bakit obligasyon ba natin? At tama ho yun ang sinabi ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito na nga lang, common sense, napaka-simple lang, no? Kung makuha agad ito ng ating mga kababayan ng mga DDS. Halimbawa, kayo may sariling, alam nyo na kayo ang may karapatan, no? Sa bakuran na yan. At may mga bagay na mapagkukunan kayo dyan na mapipirahan. Papayag ba kayo na ang kapitbahay nyo na wala namang karapatan dyan sa bakuran nyo, papayag ba kayo na mag-share? Di ba? Siyempre hindi. Di ba? Anong gagawin nyo? Hindi ipagtanggol nyo ang sarili nyong rights, ang sarili nyong karapatan. At ganun din ang gagawin dyan sana sa West Philippine Sea.
'Di ba? Kasi nga kung pinagpatuloy lang sana ang sinimulan na laban laban ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kung ipinagpatuloy lang sana noon ni dating Pangulong Duterte, di sana wala tayong napapanood ng mga ganitong mga grabe na talaga, sobra na talaga na pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa sarili nating rights sa West Philippine Sea. Ang problema, alam naman po natin kung gaano ka luwag si dating Pangulong Duterte nung panahon niya dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Kaya dito sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, magpasalamat po tayo dahil nararamdaman ho natin, no? Nararamdaman ho natin ang malasakit ni Mr. President Bongbong Marcos sa sarili nating rights. Di ba? At itong bagong nadiskubre na natural gas, malaking tulong po ito. Malaking bagay ho ito. Dahil ayon kay Mr. President Bongbong Marcos, kaya ito na mag-supply ng kuryente, no? Kaya mag-supply ng kuryente sa higit 5 milyong bahay sa loob ng 1 taon, 'di ba? Ngayon, puna kayo ng puna kay Mr. President Bongbong Marcos. Hindi nyo ba yan nakikita? Hindi nyo ba napapanood yan? Hindi nyo ba naririnig ng mga tainga nyo ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos? Magpasalamat nga ho tayo dahil ramdam natin na talagang may ginagawa ang Pangulo. Malaking bagay ho itong bagong nadiskubre pagkatapos ng mahigit 30 years, correct me if I'm wrong, may nadiskubre na natural gas at pwedeng mag-supply ng mahigit 5 milyong bahay sa loob ng 1 taon dyan sa Malampaya. Di ba? Napakaganda. Kaya kayo mga DDS, bago kayo mag-ngaw-ngaw na mag-ngaw-ngaw, isipin nyo muna. Dahil nare-real talk ho kayo eh. Hindi na ba kayo nahihiya? Di ba? Yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.